Hello guys, and welcome back sa ating YouTube channel. So, for today's video guys, ayan, ipipakita ko sa inyo ang halaman between sea. So, ayan, samahan nyo at para makita ang mga halaman nila Trinity. Come on! Day 1. Ang munggo ay isang kilalang gulay na madalas kainin ng mga Pilipino, lalo na tuwing Biyernes. Ang mga berdeng buto ang siyang karaniwang kinakain na gulay. Maliit lamang ang halaman nito na nababalot ng maliliit na buhok. Ang mga buto ay nakukuha mula sa malasitaw na bunga ng halaman. Maaari ding patubuan ng ugat ang mga buto upang maging taugi. Day 3. Uri ng beans na ginagamit sa pagluluto. Isa sa pinakasikat na putahe nito ay ang munggong gisado. Ginagamit din ito sa paggawa ng iba't ibang kakanin, gayon din sa paggawa ng mga masasarap na tinapay. Pero hindi lamang pala masarap ang munggo. Day 4. Siksik din ito sa napakaraming sustansya na kailangan ng ating katawan. Ang ilan sa mga ito ay number 1, nakakapagpababa ng kolesterol. Ang munggo ay mayroong mataas na content ng soluble fiber na nagbibigay ng benepisyo sa pagpapababa ng kolesterol sa katawan. Ito ay dahil ang soluble fiber ay tumutulong sa pagpigil ng kolesterol sa pagpasok sa ating bloodstream. Ayon sa Day mga 5. pag-aaral, ang pagkain ng munggo ay maaaring magdulot ng pagbaba ng LDL cholesterol levels o yung bad cholesterol at pag-increase ng HDL cholesterol level o mas kilala bilang good cholesterol. Number 2, nakakapagpababa ng blood sugar levels. Ang munggo ay mayroong mababang glycemic index. Ibig sabihin, hindi ito agad makakapagpataas ng Day blood sugar 6. level ng isang tao. Dahil dito, ito ay maaaring maging isang magandang pagkain para sa mga taong may diabetes. Number 3, maaaring magpababa ng blood pressure. Ang munggo ay mayroong potassium, isang mineral na nagbibigay ng benepisyo sa pagpapababa ng blood pressure. Kapag kumain ka ng munggo, maaari mong mapababa ang iyong blood pressure at maiwasan ang mga karamdamang kaugnay nito. Number 4, nakakatulong sa pagpapabuti ng digestive system. Ang munggo ay mayroong mataas na amount ng fiber na tumutulong sa pagpapabuti ng digestive system. Ito ay dahil ang fiber ay tumutulong para maiwasan ang constipation at iba pang mga karamdaman sa digestive system. Number 5, nakakatulong sa pagpapababa ng timbang. Para sa mga gustong magpababa ng kanilang timbang, dahil nga ang munggo ay mayroong mataas na amount ng fiber, nagbibigay ito ng pakiramdam ng kabusugan. Ito ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng timbang dahil hindi ka magugutom agad-agad. Number 6, nakakapagpalakas ng immune system. Ang munggo din ay mayroong mataas na amount ng antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system. Ang pagkain ng munggo ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng resistensya ng katawan laban sa mga sakit. Number 7, nakakatulong sa pagpapabuti ng heart health. Mayroon ding folate at magnesium ang munggo na nagbibigay ng benepisyo sa kalusugan ng puso. Ito ay dahil ang mga mineral at vitamin na ito ay tumutulong sa pagpapalakas ng cardiovascular system. Number 8, nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng mata. Ang munggo ay mayroong mataas na amount ng vitamin A na nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng mata. Ito ay dahil ang vitamin A ay tumutulong sa pagpapalakas ng mga cells sa retina at kailangan sa pagprotekta sa mata laban sa mga sakit.
pero hinay-hinay lang dahil lahat ng sobra ay nakakasama sa ating katawan. Kahit na maraming benepisyo sa kalusugan ang pagkain ng munggo, mayroon din itong mga posibleng side effects. Ang ilan sa mga ito ay number 1, pagtatae. Dahil sa naglalaman ng mataas na fiber ang munggo, ito ay maaaring magdulot ng pagtatae o diarrhea sa ilang mga tao. Ito ay mas posibleng mangyari sa mga taong hindi sanay sa pagkain na mga pagkain may mataas na fiber content. Number 2, pagkakaroon ng gas o flatulence. Ang munggo ay mayroong mga contents ng oligosaccharides, isang uri ng sugar na hindi kayang i-absorb ng katawan. Dahil dito, ito ay maaaring magdulot ng gas sa ilang mga tao. Number 3, allergic reactions. Ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng allergic reaction sa munggo. Ito ay maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng pangangati ng balat, pamamaga at pananakit ng tiyan. Kung mayroon kang nakikitang sintomas ng allergic reaction pagkatapos kumain ng munggo, agad na magpakonsulta sa doktor. Number 4, interference sa pag-absorb ng nutrients sa katawan. Ang munggo ay naglalaman ng phytic acid, isang sangkap na maaaring makapagpigil sa absorption ng ilang mga nutrients tulad ng zinc at iron. Ito ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan sa mga taong mayroong kakulangan sa mga nutrients na ito. Number 5, pagkakaroon ng goiter. Ang goiter ay kadalasang sanhi ng iodine deficiency sa katawan. Ang iodine ay isang mineral na mahalaga sa pagbuo ng thyroid hormones sa katawan. Ang munggo ay mayroong mga compound na tinatawag na goitrogens na maaaring mag-interfere sa paggamit ng iodine sa katawan sa pamamagitan ng pagbabawas ng iodine uptake ng thyroid gland. Kaya naman kung kulang ka sa iodine sa katawan at kumakain ka ng maraming goitrogenic na pagkain tulad ng munggo, maaring magdulot ito ng goiter. In conclusion, ang munggo ay nagtataglay ng maraming benepisyo sa kalusugan. Ngunit mayroon din itong mga posibleng side effects na dapat nating i-consider. Para maiwasan ang mga side effects na ito, mahalaga na kumain ng munggo sa maayos na dami at sundin ang tamang pagkain nito. Ayon sa aking research, ang recommended na intake ng munggo ay nakadepende talaga sa pangangailangan ng bawat tao at mga activities mo sa araw-araw. However, ang pagkain ng half cup ng munggo everyday ay magandang simula. Ito ay nagtataglay na ng 7.6 grams ng protein, 7.6 grams ng fiber, 19% ng recommended dietary allowance para sa iron, 8% ng RDA para sa calcium, 24% ng RDA para sa magnesium, 30% ng RDA para sa folate. Tandaan, always consume in moderation. Guys, didn't you give him water? Yeah, by the way, I have to put something here. Where's the thing? I don't know. Thank you. So we need to assemble this first. Yeah, I'll hold the bowl. Here. Right there. Okay, teacher's giving a water. Water into her plants. You have to fill it up. So what about this, love? Your mungo plants. Mara, Wow. already have to. I heard when you dug it in, it doesn't go right. So what plants do you have, love? Mango tree. We don't have mango tree. Yeah, it's gonna grow some mango. Don't have plants. Yeah. Ah, it's wet. So then you give me water, she getting wet too. No, it's alright. Tama yun. Wag ganyan.
Yung parang rain lang, yan. That's what you wanted. What do you want me to do? This is not too much. That's funny, love. So I feel cold. So I'm taking a shower. Look at the plants. Wow. Nauulan na. Parang nga umuulan eh. Ang ganda naman. So fresh. Now what about your cactus? Yeah, do it. Help! Help! Ano ba yan, love? Yung parang ulan, love. Parang maganda. So, ayan ang aming plants. So, these orange plants. Meron siya masyadong dahon. Ngayon, nagbabalik na naman. Nagdadahon na naman. Siyempre, I'm cleaning it. It's beautiful. Okay, the shower type. Huh? It's raining. It's not raining. It's probably not raining. Wow. It's real rain. Yeah, it's like real rain. Ow. I'm getting wet. Yeah, I get wet too, love. Because it's raining. That's not raining. You can make me wet. It's raining. Okay na